DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Davao City. Araw po ngayon ng Lunes, August 26, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Makalma at Enrain Araw. Sa ulo ng ating mga balita, kumpol ng kaulapan, posibleng maging low pressure area ayon po sa Pag-asa. Magamang Duterte, binatikos ang Philippine National Police sa paggamit ng sobrang pwersa laban sa puganteng si Apollo Kibuloy. Kamara, umalma naman kay dating Pangulong Digong sa pagtatanggol sa karapatang pangtao ni Kibuloy. Dating aide ni Attorney Harry Roque, ipinasabina ng Quad Committee ng Kamara. Away naman sa parking, nauwi sa pamamaril sa Antipolo City. At isang Pakistani national inaresto sa hit and run sa Parañaque City. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. Ngayon po ay pista opisyal, National Heroes Day, August 26, 2024. Inyo po munang pagtiyagaan sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones hanggang alas 6 ng umaga. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang cloud formation na maaaring maging isang low pressure area. Ayon kay Grace Castañeda ng Pag-asa, ang cloud clusters na nasa kanluran ng Southern Luzon ay maaaring maging isang sama ng panahon sa mga susunod na araw. Samantala, sinabi ni Castañeda ang Typhoon Shanshan na nasa labas ng PAR ay hindi inaasahang papasok sa bansa at wala ito magiging direktang epekto sa anumang panig ng kapuluan. Ang Southwest Monsoon o habagat pa rin ang nakaaapekto at magpapaulan sa Southern Luzon, Visayas at Mindanao, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng isolated rain showers o thunderstorms, epekto ng localized thunderstorms. 10 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga. Gising na, bangon na Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Kinundi na ni Vice President Sara Duterte ang pagsalakay ng mga pulis sa compound ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC, kung saan pinaniniwala ang nagtatago ang puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Noong Sabado, nagtipon ang mga tauhan ng PNP sa KOJC compound sa Davao City para isilbi ang alias warrant of arrest kay Kibuloy na nahaharap sa kasong human trafficking at sexual abuse. Nagsorry si VP Sara sa lahat ng miyembro ng KOJC sa paghihikayat sa kanila at pakiusap na iboto si Pangulong Bongbong Marcos noong 2022 elections. Sabi ni VP Sara, hindi siya tutol sa anumang pagsisilbi ng warrant, ngunit naniniwalang nangyari ang akusasyon laban kay Kibuloy dahil sa pagiging kilala siyang Duterte supporter. Yun ba yan? Una nang napaulat na nasawi ang isang 50 anyos na lalaking miyembro ng KOJC sa gitna ng raid matapos siyang atakihin sa puso. 11 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga, nagpaabot ng pakikiramay si Senator Bongo sa pamilya ng isang namatay na miyembro ng Kingdom of Jesus Christ nang atakihin sa puso sa gitna ng paghahain ng warrant of arrest.
Kasabay ito ng mariing pagkondena ng mambabatas sa anyay overkill o labis na puwersa ng pulisya para sa operasyon sa loob ng KOJC compound. Ayon kay Go, batid niya ang tungkulin ng mga pulis na ipatupad ang batas ngunit kinukondena niya ang umano'y karahasang nangyayari. Wala rin umanong terorista na huhulihin at hindi naman terorista ang tinutugis kaya dapat ay walang masaktan. Git ng senador, buo ang kanyang suporta sa mga uniform personnel basta't gawin lamang nila ang kanilang trabaho ng tama at protektahan ang mga sibilyan lalo na sa loob ng lugar na dasalan. Apela rin ang mababatas sa pulisya, manatiling profesional sa pagtupad ng tungkulin, alinsunod sa batas at sinumpaan tungkulin na paglingkuran at protektahan ang mga Pilipino. Kinundina rin po ni Senadora Amy Marcos ang umano'y labis na pwersa ng PNP sa pagsisilbi ng warrant kay Apollo Kibuloy. Tinawag ng presidential sister na unwarranted at unjustified ang paglusob ng 2,000 pulis sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ayon kay Senadora Marcos, hindi rin katanggap-tanggap ang idinulot nitong takot at pagkamatay ng isa pang miyembro ng KOJC matapos atakihin sa puso. Pangalawang insidente na anya ito na nagpapakita ang kapulisan ng labis na pwersa para sa mga taga-KOJC. Idiniin ni Senadora Marcos na isa itong malaking dungis sa PNP kaya dapat na itong matigil at hindi maulit. Hinimok ng mababatas ang PNP na maging mahinahon sa kanilang mga aksyon at iprioridad ang kalayaan at kaligtasan ng mga sibilyan. Bukod kay Senadora Marcos, kinundina rin ni na VP Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte ang operasyon na isa umanong gross abuse of police power at trahedya. Samantala, para naman sa isang mambabatas, isang kabalintunaan ang ginagawang pagsasalita ngayon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng karapatang pantao para maipagtanggol ang kanyang wanted na kaibigan, ang puganteng si Apollo Kibuloy. Ayon kay House Committee on Human Rights Chairperson Benny Abante Jr., napaka-ironic na nagsasalita ngayon si Duterte para ipagtanggol ang kaibigan, gayong hindi nito pinahalagahan ang salitang human rights sa panahon ng kanyang administrasyon sa kasagsagan ng war on drugs. Kinundina ni Duterte ang ginawang pagpasok ng mga pulis sa Kingdom of Jesus Christ sa Davao City kung saan pinaniniwala ang nagtatago si Kibuloy. Sinabi ni Abante na isang tragic irony na lumabas ang pangapahayag ni Duterte habang iniimbestigahan ng House Quad Committee ang pagpatay sa libu-libong individual sa kanyang war on drugs campaign na nagresulta sa pagkaulila ng maraming bata at nagdulot ng trauma sa maraming pamilya. Iginiit ni Abante na hindi tulad ng mga biktima ng war on drugs, si Kibuloy ay dumaan sa due process at ipinatupad lang ng PNP ang warrants of arrest na inilabas ng 2 korte. Labing 5 minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Sa kaugnay pa rin balita, hinimok ng Philippine National Police o PNP si Pastor Apollo Kibuloy na sumuko na at harapin ang kanyang mga kaso. Ayon kay PNP spokesperson Colonel Jean Fajardo, ito'y para maiwasan ang anumang untoward incident. Kasunod ito ng panibagong pagsisilbi ng warrant of arrest ng Philippine Regional Office 11 o PRO 11 nitong Sabado sa KOJC compound sa Davao City. Ayon kay Fajardo, hindi titigil ang mga kapulisan sa paghahanap hanggat hindi tuluyang nadadakip ang puganteng pastor. Paliwanag ng opisyal, hindi kasi simpleng kaso lang ang kinakaharap ni Kibuloy at kinakailangan itong sumailalim sa matinding proseso ng batas. Tulad na lamang ng kasong rape, human trafficking at pang-aabuso sa mga menor de edad. Naglabas naman na sa pinang Quad Committee ng Kamara de Representantes laban kay Alberto Rodolfo A.R. de la Serna. Ito yung dating executive assistant ni dating Duterte Administration spokesperson Attorney Harry Roque kaugnay ng investigasyon sa iligal na operasyon ng Pogo
Ang pagpapalabas ng subpoena ay bunsod ng pagkabigo ni De La Serna na dumalo sa pagdinig ng Quad Committee ng Kamara noong Agosto 22. Sa halip na dumalo ay nagpadala ito ng excuse letter sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Kevin San Agustin. Kinwestiyon naman ni Abang Lingkod Party List Representative Joseph Stephen Paduano, co-chair ng Quad Committee, ang validity ng excuse, kaya naghain ito ng motion para sa pagpapalabas ng subpoena upang mapilitan si De La Serna na humarap sa pagdinig at magbigay ng kanyang testimonya. Iginiit rin ni Paduano na walang ibinigay na patunay ang abogado tungkol sa kanyang legal authority para maging kinatawan ni De La Serna. Noong Agosto 16, kabilang si De La Serna sa inisyuhan ng show cause order ng Quad Committee bilang bahagi na nagpapatuloy na investigasyon nito sa kaugnayan ng mga pogo sa iligal na kalakalan ng droga, iligal na pagbili ng lupa ng mga Chinese at extrajudicial killings na iniuugnay sa war on drugs ng administrasyon ni Duterte. Alas 4:18 na po ng umaga, magandang umaga Pilipinas. Inyo pa rin pong nakakasama Yuel Reyes po sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Oy, good morning Almario Bermudez, Jamie Tan, good morning. At sa lahat ng mga nakatutok sa atin, tayo ay sa bayang napapakinggan at napapanood simulcast sa DZRH TV sa lahat ng higit 1,000 cable operators sa Luzon, Visayas at Mindanao. Pwede po sa ating relay stations mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Maaari rin po kayong sumali sa ating talakayan, magbigay ng kuro-kurot opinyon. Ngayon din po kahit mga pabati, pwede nyo ipadala sa amin sa ating text line 0919-282-6485. That's 0919-282-6485. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pa nating mga balita, arestado ang isang Pakistani national matapos na masagasaan at takbuhan ang isang ginang sa Paranaque. Kinilala ang sospek sa pangalan na Salman, 26 anyos, na nahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in physical injury. Batay sa police report, naglalakad sa Levittown Avenue sa barangay Don Bosco ang 49 anyos na babae na kinilala sa pangalang Loida. Nang masagasaan siya ng Toyota Innova sa kanto ng Wales Street. Nabuwalang biktima sa gilid ng kalsada pero hindi siya tinulungan ng nakasagasa at sa halip ay humarurot pa ang sasakyan na minamaneho ng Pakistani patungo sa barangay Moonwalk. Hinabol ng mga tanod ng barangay ang sospek hanggang sa ma-corner siya at dinala sa himpilan ng pulisya. Lumabas naman sa investigasyon na nakainuman dayuhan nang mangyari ang insidente. Update muna tayo sa Davao City. Mga pulis at rallyista sa Davao naging marahas sa paghahanap kay puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa detalye, balita mo June Suter ng Aksyon Radyo Davao. June. Batay sa FB Live ng isang photojournalist ng Mindalins na si Rene Arias na makikita at maririnig na sinabi ni Arias na tear gas ang umuusok dahil masakit sa mata. Makikita sa video na habang nasa loob ng compound si Arias para mag-cover, bigla na lang nagtakbuhan ang mga membro ng KOJC dahil may tear gas na tinapon sa loob. Samantala, ayon naman sa statement ni Police Major Catherine De La Rey, ang spokesperson ng PR11, na gulong ng sasakyan ang sinunog sa highway at hindi tear gas. Dagdag pa ni Major De La Rey na binantaan ng mga membro ng KOJC ang mga pulis na nakadeploy dyan sa isang food chain sa tapat ng Jose Maria College. Napapatayin nila ang mga ito kung dadanak ang dugo sa loob ng KOJC compound. Ayon kay De La Rey na naging violente na ang mga membro ng KOJC at hindi na prayer rally at candlelighting ang ginagawa ng mga ito dahil 6 na pulis ang kanilang sinaktan at nasugatan. Kaagad ay sinugod ang mga nasugatang pulis sa loob ng hospital ng PRO11. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Maraming salamat, June. Samantala, patay naman ang isang lalaki matapos barilin ng nakaalitan sa parking lot sa Antipolo City sa Rizal. Ayon sa isang saksi, biglang nagsuntukan ng biktima at ang sospek nang mag-away sila sa ginawang park ng bawat isa. Pero sa gitna ng away, bigla umanong bumunot ng baril ang isa at binaril sa ulo ang biktima bago dali-daling tumakas sa kanyang sasakyan. Gumugulong pa sa ngayon ang manhunt operation sa sospek at nagsasagawa na rin ng backtracking sa mga CCTV sa naturang lugar. Rerepasuhin naman ng House Committee on Appropriations ang paggamit sa Intel funds ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan matapos makalabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang sospek sa illegal na Pogo operation. Ayon kay ako, Bicol Party List Representative Elizalde Co, chairperson ng Appropriations Panel, aalamin ng komite kung paano ginagamit ang intelligence fund at paano nakatakas si Alice Guo. Bukod sa iba pang kaso tulad ng kay Kibuloy at dating Bucor Chief Gerald Bantag na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nahuhuli. Sinabi ni Ko na mahalagang malaman kung nagagamit ng tama ang bawat piso ng Intel funds at hindi nila hahayaang masayang ang pera ng taong bayan. Siyam na karagatan naman sa Eastern Visayas isinailalim sa shellfish ban. 3 karagatan na may local o na-detect po ang nakalalasong red tide. Sa detalye, balita mo RH32. Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Apektado ang 12 karagatan sa Eastern Visayas ng red tide. Ito ang sinabi ni Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Regional Commission Officer Christine Grisula. Ayon kay Grisula, sa 12 karagatan siyam dito ang isinailalim sa shellfish ban dahil nagpositibo sa saksi-toxin nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning ang mga shellfish meat samples na nakolekta sa karagatan ng Daram sa Samar, Sumaraga, Kambatuta, Ibis sa Tarangnan, Samar, Matarinaw, sa General MacArthur, Kinaponda, Hernani at Salcedo, Eastern Samar, Kankabato, sa Tacloban, Erong, sa Catbalogan City, Villarreal Island sa Samar, Maquinabi sa Yabong, Motsong, Parana, San Sebastian, Calviga, Pinamagdao, Inabangan sa Samar, Carigarabi naman sa Leyte sa bayan ng Babatngon, Leyte, karagatan ng San Miguel, Barogo, Carigara at Capaucan, Leyte. Samantala, may local red tide advisory na ang karagatan sa lalawigan ng Biliran, Calbayog at Leyte dahil dito pinagbabalang munang BIFAR pagkuha, pag-transport, pagkain ng mga shellfish sa naturang karagatan. Wala dito sa D5 Vilaxon Radyo Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Jimmy. Samantala, balik tayo sa update sa Davao City. Nagsorry naman si Vice President Sara Duterte sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC sa kanyang paghikayat umano noong 2022 na iboto si Pangulong Bongbong Marcos. Kasunod ito ng ginawang operasyon ng pulisya para hanapin at arestuhin ang puganteng si Apollo Kibuloy sa compound ng KOJC sa Davao City. Ayon kay VP Sara, hindi niya tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest nang naaayon sa batas. Pero kailanman ay hindi anya katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng KOJC. Bunsod nito, giniit ng Vice Presidente na mariin niyang kinukundina ang anumang pang-aabuso sa police power na anya ilantarang paglabag sa konstitusyon. Nilinaw naman ni PRO11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey na hindi naka-lockdown ng Davao City kundi hinarang ng mga miyembro ng KOJC ang highway na malapit sa compound nila at Davao International Airport. Ito'y kaugnay sa ilang mga ulat na naka-lockdown umano ang Davao City sa gitna ng pagtugis ng pulisya kay religious leader at puganteng si Apollo Kibuloy sa loob yan ng KOJC compound.
No, hindi po lockdown ng Davao City, kundi hinarang ng mga KOJC members yung highway malapit dun sa compound nila na malapit din sa airport. So, ang gate ng exit ng airport ay hindi na madadaanan kasi inoccupy nila ang whole highway dahil dun sa rally nila. Hindi po nila lockdown ang whole Davao City. I see. Ayon pa kay Police Major De La Rey, hindi na sumusunod ang mga miyembro ng KOJC sa mga pulis at lumalabag na sa batas kaya kinukonsidera ng PNP ang pagdaragdag ng puwersa. They became unruly, sir. Even ako na nag-attempt na pumasok, gimab ko nila, sir. Oo, makita sa mga video na unruly na yun sila, wala na nag-follow. Ang na disrupt nila ang traffic. So, kuha na po sila, violators of the law na po and their human rights. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:28. RH number 1. Balik-balita po tayo, harapan ng Davao International Airport. May hinarangan na rin daw po ng mga rallyistang supporter ng puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Sa detalye, balita mo, RH19, June Dimakutak. June. Alaykum assalam, Kuyang Angel. Kagabi, na-occupy na ng mga rallyista ang harapang bahagi ng Davao International Airport ang mga miyembro at supporters ng Kingdom of Jesus Christ na naglulunsad ng ilang araw ng prayer rally kaugnay sa patuloy na paghahanap ng PNP kay Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City, na katabi lamang ng Davao International Airport. Sa impormasyon mula kay CAAP Davao City Manager Engineer Rex Obsena, tuloy ang operation and flights ng Davao International Airport at around 8 to 12 midnight kagabi hindi na pinayagang makapasok ng mga sasakyan sa loob ng airport at sa pamamagitan ng paglalakad na lamang pinapapasok ang mga pasahero, ganun din ang mga sumusundo, bitbit ang kanilang mga bagahe habang may ilang pasahero naman ang naiwanan ng kanilang flights. Sa rally kagabi ng mga KOJC followers and members, mababasa ang ilang placards na nagsasaad ng pagpaparesign sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ay naman sa ilang miyembro ng KOJC, animoy hostage umano sila sa nasabing compound since nagpatupad ng maximum tolerance ang PNP at mahigpit na kinordon ng police enforcers ang KOJC compound at walang pinapayagang makalabas at makapasok. Sa panayam naman ng media kay ProBar Regional Director Brigadier General Torre III, inaasahang magdadagdag pa umano sila ng pwersa sa KOJC compound dahil sa hangad nilang ituloy ang operasyon dahil sa may nadedetect umanong heartbeat sa ilalim ng lupa gamit ang life detector machine. Pinabulaan na naman ni ProBar spokesman Police Major Catherine Del Rey ang pinakakalat na fake news sa social media na naka-lockdown ang Davao City. Mula sa Mindanao, Davao, RH19, June Dimakutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Ito yung kahapon nga, no? Nitong mga nakaraang araw din actually. Nagkakainitan din dyan dahil ang gusto ng mga taga-KOJC, yung mga kada ipapasok doon sa loob ng compound, dadaan sa tinatawag nilang scanner. Yun nga lang, nung time din na yun, ang ating mga kapulisan din dyan, hindi pumapayag na idaan sa scanner yung isang gamit. At sa paghahanap nga nila kay Kibuloy, gumagamit, nabanggit din sa atin ni Jun Suter ng Aksyon Radyo Davao na gumagamit ng scanner, thermal scanner yata kung tawagin nila yun. Yung kayang makadetect ng heartbeat, kaya yung init ng katawan. Kahit gaano pa kakapal yung dingding ng compound, kayang madetect kahit sa ilalim ng lupa. Parang yung pag naghahanap ka ng gold, may tutunog, ganun din kaya yun. Kaya ang tanong dyan, hanggang kailan, no? Hanggang kailan natin makikita yun ganyang sitwasyon sa Davao City
Partikular dyan ho sa yung pong kasing KOJC compound ay katabing-katabi lamang ng Davao International Airport. At kaugnay nga po niyan, as of 1 a.m. ngayong araw lang po, August 26, ilang flights na po ang nakansela ngayong araw. Wala pa pong abiso mula sa Philippine Airlines, pero sa Cebu Pacific ay kanselado na po ang flight patungo at pabalik. Ito po yung mga flight pabalik lamang ng Manila, Zamboanga at Siargao. Partikular po yan sa mga flight numbers DG6673. Yung po ay Davao to Zamboanga. Gayun din po kanselado ang DG6872 na may biyaheng Davao patungong Siargao at 5J962 na may biyaheng mula Davao pabalik ng Maynila. Kaya kung kayo po ay may mga flights o biyahe sa mga ngayong araw, double check nyo ho ha. Tingnan ho natin kung apektado yung ating mga flights dahil kagaya nga ng nabanggit ni kasamang Jun Sotera at Jun Dimacuta, hinarangan din po dahil sa kasalukuyan ay may nagaganap na rally doon mismo sa KOJC compound na katabing-katabi lamang ng Davao Airport. Samantala, hindi hahantong sa martial law ang pagtugis ng pulisya kay Pastor Apollo Kibuloy. Ito ang nilinaw ni PRO 11 spokesperson Police Major Catherine De La Rey sa gitna ng tensyon sa pagitan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at pulisya sa Davao City. Ayon kay De La Rey, dinidistract lang ng mga miyembro ng KOJC ang operasyon ng pulisya para makakuha ng simpatya upang itigil nila ang paghahanap sa naturang puganteng religious leader. Yes, yung mga ginagawa nila ngayon is an indicator na malapit na talaga naming makuha. Dinidistract na nila yung peace and order para siguro maghahanap ng simpatya para i-stop namin yung paghahanap kay Kibuloy. Is there possibility, ma'am, na mag-declare na martial law ang Davao? Ay no, hindi. Hindi tayo darating sa ganon? Hindi tayo darating sa ganon. Okay. Git pa ng opisyal, legal ang hakbang ng pulisya sa paghahain ng warrant of arrest at hindi sila titigil hanggat di nahuhuli si Kibuloy. Legal yung ginawa namin sa pag-serve ng warrant of arrest at hindi namin ito hihinto hanggang di makukuha si Kibuloy. Ang statement din po ni RD na malapit na naming makuha si Kibuloy. Kaya hinahanap na lang namin yung entrance ng bunker kasi may na-detect talaga yung lie detector machine na ginagamit namin ngayon. At makikita mo sa mga ginagawa nila ngayon na desperado na talaga sila kasi ginawa nila after the statement, after the press conference po na nangyari kanina. Yan po ang tinig ni Police Major Catherine De La Rey, ang tagapagsalita ng Davao Region PNP. Ay, good morning ho sa lahat ng mga nakatutok sa atin sa ating mga suki sa bawat iba't ibang mga palengke, mapa Metro Manila yan o mga karatig lalawigan. Good morning po. Lalo na dyan sa Cavite, Naik Public Market. Good morning po sa inyo. At sa iniikot ngayon ng ating RH15 Giselle Ricafort para alamin ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Pwede na, safe nang kainin yung mga isda na nanggagaling po sa Cavite. Di lang natin alam yung update kung okay na rin pati ang mga shellfish. Dahil nung nakaraang linggo kabilang din yan sa mga ipinagbabawal pa. Meron ho kayong gustong reaksyon, maaari nyo po yung ipadala sa ating text line 0919-282-6485. Ulitin ko lamang po ang ating text line 0919-282-6485. Samot-saring reaksyon pa rin ho ang ating natatanggap mula sa ating mga netizens, mga tagapakinig at mga televiewers via DZRH News Television. Sabi ni Texter 2356,
Walang kasalanan ang mga pulis. Dapat pasukuin na lang si Kibuloy para matigil na ang ginagawang gulo. Yun ang pwede ho kayong mag-text ulit ha. Iulit ko lamang, baka sinasabi nyo puro na lang negatibo mga pinagbababalita nyo dyan. Yun ho talaga ang mga nangyayari ho ngayon at ang responsibilidad ho namin maiparating ho sa inyo, sa aming mga tagapakinig at mga televiewers ang katotohanan. Sa abot ho ng aming makakaya ay inaabot ho namin sa inyo ang bawat panig, ang reaksyon ng bawat mga leader tungkol ho sa nangyayari ngayon dyan. Rosana Salsona, good morning po. Belen Rivera ng Santo Tomas sa Batangas, good morning. Kamusta na nga ba ang ASF dyan sa Batangas? Sana hindi na lalong lumala pa. Isa naman ang kumpirmadong nasawi kasabay ng isinagawang paghahanap sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy sa KOJC compound sa Davao City. Sinabi sa DZRH News ni spokesperson Major Catherine Del Rey na isang lalaki ang namatay matapos ma-cardiac arrest habang dinadala sa isang ospital sa lungsod. Maliwanag ni Del Rey, ilang araw nang walang tulog ang 51 anyos na si Edwin Kababat dahil sa patuloy na pagbabantay sa likurang bahagi ng compound. Ilang araw na walang tulog habang nagbabantay doon sa likod na part ng KOJC. And then 15 minutes na ago na inatake before sila tumawag ng ambulance. And then nung lumapit yung medical staff natin, ayaw pa nilang pagalawin kasi baka daw hindi alam kung anong gagawin. Total naman sila ay doctor and nurses. Pero sa kalaunan, ninalaw naman nila na i-pick up yung pasyente at dinala sa hospital. Subalit pagdating doon, nag-declare po ng doctor na dead on arrival. Alas 4:43 ng umaga, sa iba pa nating mga balita, pinapurihan ni bagong henerasyon na party list Representative Bernadette Henera ang Department of Social Welfare and Development o DSWD dahil sa pag-aproba nito sa kanyang panukala na tanggapin ng mga guarantee letters o GLs bilang pambayad ng mga mahihirap o ng mga mahihirap nating kababayan sa pagbili ng kanilang gamot sa mga pribadong drugstores. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations sa budget ng DSWD, inumpirma ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na bilang tugon sa panawagan ng bagong henerasyon party list, pumasok sa isang kasunduan ng hensya sa iba't ibang pribadong drugstore sa bansa na nagbibigay daan sa pagpayag sa pagtanggap ng GLs o guarantee letters bilang pambayad sa mga bibilhing gamot ng mga Pilipino. Ilan sa mga lumagda sa naturang kasunduan ay ang Rose Pharmacy, South Star Drug at ang The Generics Pharmacy. Ayon sa kalihim, patuloy silang nakikipag-usap sa pharmaceutical retail giant na Mercury Drug na mapabilang sa programang ito. Ayon kay Herrera, malaking tulong ang partnerships na ito sa mahihirap na pasyente sapagkat nagagamit nila ang guarantee letters mula sa DSWD upang makabili ng prescription medicines. Matatandaan na iginapang ni Herrera ang pag-aproba sa polisiyang ito upang anyay matugunan ang mga pangangailangang medikal ng indigent patients na walang kakayahang gumastos para sa pagbili ng kanilang gamot. Kaugnay nito, lubos ding ipinagpasalamat ng mambabatas na sakop na rin ng guarantee letters ng DSWD ang therapy at iba pang medical interventions para sa mga batang may special needs. Nababatid na may panukala rin si Herrera na makatanggap din ng nauukol na medical support ang vulnerable children na walang kakayahang magbayad. Kabilison ng oras, 15 minuto bago po alas 5 ng umaga. At sa lahat ng mga nabiyahe po ngayon chill lang dahil maluwag-luwag naman panigurado ang kalsada dahil po ngayon ay pista opisyal August 26, 2024 at ngayon ay double pay. Kaya sa mga magigiting nating empleyado na pumasok ngayong araw, siyempre kagaya natin lahat na nandito, ang pinakamaswerte yung talagang double pay na meron pang night differential pay. Yun. 4:46 ng umaga, patuloy naman na umaapela si Senator Christopher Bongo
sa Philippine Health Insurance Corporation na magpatupad ng mahalagang reforma upang higit pang paghihusayin ang healthcare services para sa mga Pinoy. Ang apela ay ginawa ni Go matapos matuklasan na mayroon namang sobra-sobrang pondo ang PhilHealth na abot ng 500 billion pesos at planong inilipat at sinimulan ng ilipat sa National Treasury. Ayon kay Go, hindi katanggap-tanggap na may mga naghihingalong pasyente na humihingi ng tulong sa gobyerno para may maipanggamot, samantalang may pondong pangkalusugan naman na nakatiwangwang lang at planong gamitin sa ibang mga programa ng pamahalaan sa halip na mapakinabangan ng mga mahihirap na may sakit. Iginit ni Senator Go na kailangang i-maximize ang naturang pondo para sa kapakinabangan ng mga Pinoy na pawang miyembro ng PhilHealth at pagsumikapang maibaba ang kanilang mga premium na kontribusyon, taasan ng case rates, palawakin ang mga benepisyo at rebisahin ang restrictive single period ng confinement policy na anya ay illogical o hindi makatwiran. Binigyan din ni Go na dapat na magising ang pamunuan ng PhilHealth na sila ay hindi bangko na dapat ipunin lang ang pondo at sa halip ay gamitin ito para mas maproteksyonan ang kalusugan at buhay ng bawat Pilipino na base sa kanilang mandato at alinsunod sa Universal Healthcare Law. Nagpahayag rin ng pagkadismaya si Go sa umiiral na single confinement policy na tinawag pa niyang no repeat sakit policy dahil isaan niya itong kalokohan at hindi realistiko. Alam niyo, totoo ito, no? Dahil pag napunta kayo sa mga government hospital, talagang marami ho ang nakapila. In fairness, napakaganda ho ng Malasakit Center. Dahil sa lahat ho ng mga nakausap natin na lumapit sa Malasakit Center, malaki yung naibabawas sa kanilang bill at malaki yung naitutulong sa kanila, lalo na ho sa mga government hospitals. Lalo na itong PhilHealth, malaki din ang naitutulong sa ating mga bill. What more kung i-maximize natin yung natitirang o yung surplus fund nito at gamitin para sa mga lubos na naghihirap pa. Alam nyo ho, iba ho ang sitwasyon sa mga government hospital. Kung napakatagal na hong panahon na hindi kayo nagagawin ng government hospitals, napakahirap pong tingnan, lalo na yung sitwasyon ng ating mga pasyente, yung kanila hong mga bantay na kahit sila mismo yung pumipila para lang ho mabawasan yung napakalaking bill. Oras po natin 4:48 ng umaga. Halos 70,000 residente naman ng lalawigan ng Batangas ang nakinabang sa serbisyo at cash assistance na dala ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair o BPSF at apat pang programa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang siyang kumatawan din kay PBBM ang pagbubukas ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair sa Batangas kung saan 563 milyong piso halaga ng cash assistance at serbisyo ang dinala para sa may 60,000 benepisyaryo. Ang anak ng Batangas na si Finance Secretary Ralph Recto na dati ring kinatawan ng distrito ng Batangas ang nagsilbing punong abala sa 2 araw na BPSF sa Lipa City na nagsimula nitong Sabado sa Aboitiz Beach, Lima Park sa Lipa City, Batangas. Dumalo rin sa event ang 143 miyembro ng Kamara de Representantes kabilang si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Ngayon din si Senator Bong Revilla Jr. at mga opisyal mula sa iba't ibang lokal na pamahalaan at probinsya ng mga ahensya ng gobyerno. Ayon kay Romualdez, ito na ang ikalawang pagkakataon na nagtungo sa BPSF sa Calabarzon Region na unang bumisita ang caravan sa Santa Cruz, Laguna noong November 2023. Ang BPSF Batangas ang ika-22 serye ng Serbisyo Fair na layo magtungo sa lahat ng 82 lalawigan sa bansa upang mailapit ang mabilis, maayos at maginhawang serbisyo publiko. Inilala naman ni Finance Secretary Ralph Recto si Speaker Ferdinand Martin Romualdez bilang secret weapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdadala ng tulong sa mga nangangailangang Pilipino. Sa kanyang talumpati sa unang araw ng Bagong Pilipinas Serbisyo Fair at 4 pang social amelioration program sa gobyerno ng Lipa, Batangas noong Sabado, si Recto ang nagpakilala kay Speaker Romualdez.
Noong Sabado ay sinimulan ang 2 araw na BPSF kung saan kabuuang 563 milyong halaga ng serbisyo at cash assistance ang ipinamahagi sa mahigit 60,000 residente ng probinsya. Sinabi pa ni Recto na ang pamimigay ng ayuda sa ilalim ng BPSF ay hindi isang political rally kundi isang serbisyo sa taong bayan na nangangailangan ng suporta ng gobyerno. 9 minuto po bago mag-alas 5 ng umaga. Bilis nga naman talaga ng oras. 0919-282-6485. Maghuntahan po tayo. Inyong ipadala ang inyong mga pagbati at gayon din po ang inyong mga opinion at kuro-kuro sa mga nangyayari ngayon. Kahit officially regular holiday, napakadami. Ang dami hong ganap. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Dalawang bangkay naman ng lalaki natagpuan palutang-lutang sa isang ilog sa Dagupan City. Alamin natin ang detalye mula kay RH38 Freddy Fajardo. Freddy. Nagresponde ang Dagupan City PNP kasama ang CDRRMO at Philippine Coast Guard sa Barangay 1 alauna 40 ng hapon sa pamumuno ni CDRRMO Chief Mr. Ronald D. Guzman hinggil sa nakitang dalawang bangkay na palutang-lutang sa Pantal River. Nasagip ang dalawang bangkay na may pagitan na halos 100 metro ang distansya sa bawat isa na parehong walang pagkakakilanlan. Ang unang bangkay ay may taas na 5'4" at tinatayang nasa edad 30 hanggang 40 anyos, habang ang isa naman ay 5'2" ang taas, may edad na nasa 18 hanggang 20 anyos. Sa isinagawang postmortem examination ni Dagupan City Health Officer Dr. Maria Julieta de Venecia, hindi kinakitaan ng anumang sugat sa katawan ang mga biktima at kapwa aspeksya ang ikinamatay nila bunsod ng pagkalunod. Ang mga labi ng dalawang bangkay pangsamantalang nakalagak ngayon sa isang forinarya sa bayan ng Calasiao. Ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Isa namang 74 anyos na lolo, arestado sa pangmumolestya sa isang minor de edad. Talaga naman lolo. May arestado po sa Orani, Bataan. RH37, Danny Kumilang. Danny. Laging paalaala sa publiko ng pamahalaan na ingatan ng mga anak na babae, lalo na mga bata pa ito, upang hindi mabiktima ng ganito kahalayan ng mga taong walang pinipili na makapambiktima lamang, kung saan isang 6 na taong gulang na batang babae ang napaulat ang ginawa na kahalayan ng isang 74 anyos na lolo na ito'y isang tricycle driver sa Orani, Bataan. Sa ulat, alas 12:30 ng tanghali nang isinakay umano ang bata sa tricycle ng suspect saka itong minolesya. Sa kabutihan palad may nakakita sa pangyayari at ito ang nagsumbong sa kinaukulan na nauwi sa pagkakadakip sa manyakis na suspect. Sa ngayon, naghimas na ito ng malamig na rehas na bakal sa detention facility ng Orani Municipal Police Station at naharap ito sa kasong Acts of Flashy Business RA 7610. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny Kumilang. Isa pang balita mula sa probinsya, Balbalan, Kalinga. Hinigpitan ng quarantine measures sa pagpasok ng mga baboy at produktong karne na posibleng apektado ng ASF galing Abra. Sa detalye, balita mo, RH41, Lakay Romy Gonzales. Lakay Romy. Patuloy na nagpapatupad ng maigpit ng quarantine measures ang bayan ng Balbalan, Kalinga na 29 na kilometro lamang ang layo mula sa Abra. Ito'y upang madangan ang pagpasok ng African Swine Fever sa naturang lokalidad. Ang lalawigan ng Abra ay isa sa pinakahuling tinamaan ng naturang karamdaman na nakaapekto sa mga nag-aalaga ng baboy nitong unang bahagi ng Hulyo. Pansamantalang ipinagbawal ng pamalampalalawigan ng Kalinga ang pagpasok ng mga bungay na baboy at produktong karne ng baboy mula sa Abra noong buwan ng Hulyo. Ito'y matapos sa iulat ang pagkamatay ng 200 baboy sa loob ng isang linggo dahil sa hinihinalang ASF sa Manabo, Abra. Isang buwan mula nung ipalabas ng lalawigan ng Kalinga ang order, pinahigpitan ni Balbalan Mayor Almar Malanag ang pagbabantay sa mga biyabiyahing baboy at produktong karne mula sa Abra papasok sa Balbalan, partikular sa 4 na checkpoints sa Balbalan proper, Poblacion, sa Talatang at isa sa Balbalasang area.
Binigyan din ni Mayor Malandag na pababalikin nila sa Abra ang mga tao magbibiyahe ng baboy at karne kahit na nakarating na sila sa hangganan ng balbalan. Idinagdag niya na yung mga baboy na ihanda sa kasal, lamay at iba pa okasyon ay kailangan munang kumuha ng certification mula sa Municipal Agriculture Office para matiyak na hindi apektado ng ASF ang kakataing baboy. Wala pang nasabing baboy sa balbalan dahil sa ASF. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Pilipinas! Ginsag-a o ang sapat-sapat dito sa Merong nagsasabi dito, di ba ang daming 2,000 pulis yung pumasok sa KOJC compound. Bakit na lang hindi niya kamo ganun? Ba't hindi na lang niya gamitin yung remote niya para i-stop? Ganun. Talaga naman yung mga nagko-comment sa atin, no? Amon ginsumsuman. Ang latest ho dyan sa mga nag-aabang-abang ho, kanina pa natin actually binabasa yun niya, yung ating pambungad na mga balita. Ano daw ang update sa Davao City? Well, ngayon may nagaganap na rally dyan sa Davao City. Kaya apektado ho ang ilang flights pabalik ng Maynila at ilan pang mga lugar. Kaya double check niyo po kung kayo po ay may biyahe ngayong umaga, kung kayo po ay apektadong flights. Pero as of now ay may natatanggap pa lang tayo dito sa Cebu Pacific. Ayun. Sabi ni Texter 5935, good morning, Yuel Reyes. Listening mula sa Aklan. Ay, maraming salamat po at more power. Thank you. 6768 si ating texter na taga Tarlac. Ayan, good morning po sa inyo. Ganyan din kay Evelyn Nepomuceno ng La Castellana, Negros Occidental. Kamusta po dyan? Marilu Jeronimo ng Cabanatuan City, Fernando Tandok ng Zamboanga, Edwin Jesusison na nakatutok sa Santo Domingo, Ilocos Sur, Rolly Mangat, good morning. Mainit-init ang mga issue natin ngayong umaga pa lang. Ivy Gutierrez, good morning din. Sabi ni Toots Ante Jr., parang terrorist daw kung ituring si Kibuloy. Sa dami ng pulis, terrorist style din naman yung ginagawa daw ni Kibuloy. Nagtatago sa likod ng mga bata at kababaihan. Easy. Tayo naman baka may nagagalit sa atin, ha? Tayo naman nagbabasa lang ng mga mensahe. Ang timplada mo. Pero mukhang magtatagal pa nga ho ito. Ang paninindigan ho ni Davao Region PRO 11 Director Brigadier General Nicolas Torre, hindi sila aalis. Hindi sila aalis hanggat hindi nadadampot si Kibuloy, puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy na nahaharap po sa iba't ibang kaso. May talamnanan ang torag. Yun din ho yung sinasabi naman ni Major De La Rey, Catherine De La Rey, na naninindigan silang hindi sila alis doon. Bakit? Dahil meron silang nade-detect pala. May ginagamit silang device na kayang mag-detect ng buhay, na may buhay ng tao kahit pa enclosed yung lugar. Ibig sabihin ko may heartbeat. At malapit na, sabi nila, malapit na nilang ma-detect kung nasaan ang puganteng religious leader. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5 na po ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas!
DZRH. Magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya. Sobra umanong pwersa laban sa puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy. Kamara umalma naman kay dating Pangulong Digong sa pagtatanggol sa karapatang pantao ni Kibuloy. Dating aide ni Attorney Harry Roque ipinasabina ng Quad Committee ng Kamara kaugnay ng Pogo Operation. Away naman sa parking nauwi sa pamamaril sa Antipolo City. At isang Pakistani national inaresto matapos takbuhan ang isang nabiktima niya ng hit and run sa Parañaque City. Yan po ang ulo ng ating mga balita ngayong 26 sa buwan ng Agosto 2024. Live pa rin tayo nationwide via satellite sa DZRH 666 kHz sa Metro at Mega Manila. 18 pang relay stations mula DZRH Lawag hanggang DZRH Zamboanga. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Atin munang alamin ang kalagayan ng panahon mula kay Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Dan, magandang umaga. Sir Dan? Alright, ating babalikan ang linya kay Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Plano naman ng Department of Health na maglunsad ng online consultation system para sa mga pasyente ng MPAX sa buong bansa. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH, layo ng virtual consultation mechanism na mas mapabilis na ma-monitor kung sino pa ang posibleng tinamaan ng virus. Makikipag-ugnayan anya sila sa Philippine Dermatological Society para sa pag-set up ng website. Ito'y bilang bahagi rin ng preparasyon ng ahensya para sa National Response System laban sa MPAX. Atin ang balikan si Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Sir Dan, magandang umaga. Good morning, Sir Yuel, at sa ating mga taga-subaybay dito sa DZRH. Saan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat ngayong araw na kasalukuyang umiiral dito sa buong Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya makaranas tayo ng maulap na panahon na sinasamahan ng mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa buong Visayas, Mimaropa, Bicol Region, sa Quezon Province, Zamboanga Peninsula at sa mga isla ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Kaya sa mga lugar na ito, maging handa pa rin tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha o pagguho ng lupa kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Mas maliwala sa panahon naman dito sa Metro Manila at sa lalaming bahagi ng ating bansa ating inaasahan, gayon pa man posible pa rin yung mga tsansa ng biglaan at panadali ang buhos ng ulan na dulot ng thunderstorms throughout the day. At sa kalagayan naman nating karakatan, wala ring gale warning na nakataas sa anumang baybay na ating kapuluan at banayad hanggang sa tamtamang pag-alon na ating inaasahan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil nag-uulat. Maraming salamat, Sir Dan Villamil ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Isang toneladang botsa, may ASF pa tayo ngayon, pero isang toneladang botsa ang nakumpiska po dyan sa Maynila. Si RH29 Boy Gonzales nakatutok. Boy, good morning. Good morning, Yuvel. Nakumpiska na Manila Veterinary Inspection Board ang isang toneladang hot meat o botsa sa gagalangin na Tondo, Maynila. Ayon kay Dr. Nick Santos, ang direktor ng Manila BIB, ang botsa o double dead na karne ng baboy ay idiniliver sa barangay 148 sa gagalangin Tondo. Sabi ni Santos na sinubaybayan nila ang ulat ng laman ng isang truck na ay botsa na ibinahe mula sa Valenzuela City patungo ng Maynila. Sa nabanggit na operasyon ng Manila Veterinary Inspection Board, na aresto ang may-ari ng hot meat na si Donelo Gonzales. Si Gonzales ay kinasuhan ng paglabag sa Meat Inspection Code of the Philippines
o RA 10536 at Food Safety Act of the Philippines o RA 10611. Ibinaon na rin niya sa compound ng BIB ang isang toneladang botya. Sabi pa ni Santos, maigpit ang bilin ni Mayor Hani Lacuna sa kanila na bantayan ang mga palengke sa Maynila para hindi makapasok ang double dead na karne ng baboy. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy Gonzales. 7 minuto po makalipas ang alas 5 ng umaga. Binangga ng barko ng China Coast Guard ang BRP Datu Sanday ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa West Philippine Sea. Nangyari ito kahapon, araw ng linggo, dakong alas 2:11 ng hapon. Sa layong 10 nautical miles ng Escoda Shoal kung saan nakuhanan pa ng video ang pangyayari ng ilan sa mga personnel ng BFAR. Sa video makikita ang pagbangga ng CCG Ship 21551 sa barko ng Pilipinas. Bukod dito, 6 na CCG vessels din ang nagpakawala ng water cannon sa barko ng BFAR kung saan tinarget nito ang bubong kung saan matatagpuan ang navigational equipment. Ayon sa National Task Force for West Philippine Sea, tinatayang 8 barko ng CCG ang nangharas sa barko ng BFAR na magdadala sana ng supply sa mga mangingisdang Pinoy sa lugar. Samantala, dumepensa naman ang CCG at iginiit na iligal umanong pumasok ang BRP Datu Sanday na may docket number 3002 sa kanilang teritoryo at nagsagawa ng dangerous maneuver sa kanilang barko. Sa iba pang balita, binigyang pugay ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ngayong Lunes ang mga karaniwang Pilipino, kabilang ang mga guro, mangingisda, overseas Filipino workers, maging ang ating mga atleta na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Yan ay para sa kanilang ipinakitang kabayanihan para sa bansa. Sa mensahe ni Speaker Romualdez sa pagdiriwang ng National Heroes Day, kasabay ng paggunita ng bansa sa mga magigiting na kalalakihan at kababaihan na nagtatag ng pundasyon ng kalayaan at soberanya ng ating bansa, kinilala din ang di mabilang na mga bayani ng araw-araw sa paligid. Kabilang dyan ang mga karaniwang Pilipino na tahimik na nag-aambag sa bansa. Partikular na binanggit ni Speaker Romualdez ang tagumpay na nakamit ni Carlos Yulo na nakasungkit ng 2 gintong medalya at mga bronze medalist na sina Nesty Petesio at ang kanyang kababayan din na si Ira Villegas. Ayon kay Speaker Romualdez, ang pakikisa ng mga Pilipino para sa pagpapatatag ng bansa ay maituturing na kabayanihan. Pinapapaspasan naman ni Senadora Amy Marcos ang pagpasa sa panukalang Comprehensive Anti-Discrimination Law sa pamamagitan nito ng Senate Bill No. 2766 na layong labanan ng diskriminasyon batay sa protected attributes gaya ng racial o ethnic origin, religious belief, political inclination, social class, sexual orientation at gender identity. Ayon kay Senadora Marcos, kabilang sa itinuturing na prohibited acts ang pagudyok ng karahasan, stigma, sexual abuse at hindi pagkilala sa mga karapatan batay sa nabanggit na protected rights. Ating pong oras 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Hindi ko na kayo gigisingin. Pero kung may lakad kayo ngayong araw, may gising na, bango na, kape-kape na! Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! China tinawag naman na uncivilized ni Senator Jinggoy Estrada sa isyu ng West Philippine Sea. Sa detalye, balita mo RH28 at Lakay Raymond at Baas. Lakay Raymond. Mahirap pagkatiwalaan ang katulad ng China na uncivilized. Ito ang deklarasyon ni Senate Pro Tempore Jinggoy Estrada na siya ring chairman ng Senate Committee on Defense kasunod ng iba't ibang uri ng pambubuli ng China sa West Philippine Sea. Ayon kay Estrada, uncivilized ang isang bansa na iba ang ginagawa sa sinasabi kapag nakaharap pa. Ang China at Pilipinas ay tuloy-tuloy ang mga pag-uusap sa usapin ng West Philippine Sea, ngunit magkaibang magandang pakikitungo ng China kapag nakaharap, ngunit iba naman ang panghaharas na ginagawa ng China Coast Guard.
nauna ng mga pambobomba ng tubig sa mga resupply ships ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre. Sumunod ang mga pagtutok ng laser at nitong nakaraang linggo ay binangga ang 2 barko ng Philippine Coast Guard maliban pa sa pagpapaputok ng flares sa mga eroplano ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na nagpapatrolya sa Zamora Reef. Malinaw itong banta sa ating soberanya at sa seguridad ng mga sakay ng eroplano. Narito si Senador Jinggoy Estrada. O di ba? Parang harassment nila, parang pagbubulol nila. Civilized manner ba 'yon? Hindi sila civilized. But despite yung kanilang pakikipag-usap, kung nakikipag-usap sila, iba naman ginagawa nila. So, lang yan talaga. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Labing-dalawang minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Sa iba pa natin mga balita, sapat pa ang pondo ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa repatriation ng mga OFW mula sa Lebanon. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni Kabayan Representative Ron Salo na katuwang nila ang Department of Migrant Workers maging ang Department of Foreign Affairs. Ayon kay Salo, sakaling magkulang man ang budget ng OWA ay pwedeng tumugon ang mga katulong nilang ahensya para masiguro ang kaligtasan ng mga OFW, lalo na pag nasa mga bansa itong nasa gitna ng kaguluhan. Sa 2025 budget ng DMW, 18 bilyong piso ang panukalang pondo, kabilang na ang malaking bahagi na mapupunta sa OWA para sa repatriation. Ina-assure naman po nila tayo na may sapat po tayo na pondo at matatandaan po natin talaga pong ready lagi itong OWA po natin. At the same time, kung sakali man na takutan po kulangin, palagi naman po na tripartite po yan. Nandiyan din po yung DMW po natin Dole. at yung DFA. Kasi yung DFA po natin, ma'am, meron din po silang pondo para sa pag-repatriate ng mga kababayan po natin. Yan po ang tinig ni Kabayan Party List Representative Ron Salo. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Babalikan pa natin ang ilan pa mga balita at reports. Standby lang. 5:14 ng umaga. This time check is brought to you by Magandang umaga, Pilipinas! Ito ho palang isinasagawang yung nangyayaring rally, peace rally kung kanilang tawagin dyan ho sa Davao City. Sa tapat ho ito ng KOJC compound, malapit din sa Davao Airport. Yung pala ay nakakuha din ng special mayor's permit. Ibig sabihin may permiso sila para magsagawa ng rally doon. At ang nakalagay dito date of event August 25, 2024, 6 p.m. onwards. At ang title ho ng event Prayer Rally and Candle Lighting. Yan ho ay nakakuha ng special mayor's permit. Yun nga lang ho, may mga nakakarating na rin ho sa atin na iba pang mga detalye ho nito na ang ibang mga pulis ho natin, magdamag ho yan hanggang sa ngayon. Nangyayari ho yan dyan po sa Davao City, partikular sa KOJC compound. At naharangan na nga rin po maging yung, di natin alam kung entry o exit points ng Davao International Airport. Pero ang dinadaing ng ating ding mga kapulisan dyan, pakita nga natin yung picture. Yan, eto ho. Sinasaktan na raw po. Nasaktan maging yung isa nating police PNP dyan na kitang-kita natin duguan yung muka. Hindi natin alam kung ano nangyari. Maaring may natamaan or what. Pero ang sabi ho ng Davao Region PNP ay naging violent na. Ito hong ilang member ng KOJC at tila hindi na prayer rally at candle lighting yung ginagawa.
At yung picture, may mga lumalabas ho kasing picture na ginamitan daw ulit ng tear gas. Hindi daw tear gas kundi gulong yung sinunog doon sa may bahagi ng gitna ng kalsada. Yan, yung nakikita nyo yung picture ho ngayon. Hindi daw ho yan tear gas kundi gulong yung sinunog, kaya napakalakas, napakakapal ng usok at masakit yan sa mata, lalo na ho pag nalanghap po natin. Hindi lang sa mata, lalo na sa ating respiratory system. Pag nalanghap yan, lubhang nakapipinsala ho sa ating baga. Yun nga lang ho, hindi lang ho pulis natin yung nakikita natin ganyan, kundi sa panig din naman, to be fair, ng KOJC, may ilan ding mga sugatang miyembro. Ano ho, napakasakit lang ho kung makikita ho natin na tayo mga Pilipino, nakikita natin Pilipino sa Pilipino, kapwa Pilipino nag-aaway, habang yung isang puganteng religious leader na nagsabi na ng una na haharapin niya kahit saang korte dito sa Pilipinas yung mga kasong ibinabato sa kanya. Ngayong may warrant of arrest na, hindi naman mahagilap. Nasaan na nga ba ito? Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Yan naman din ho, sabi nga ng DILG, hindi naman napapatunay, wala naman tayong sinasabi na yung mga ibinabato kay Apollo Quiboloy, guilty na siya sa lahat ng mga kasong ibinabato sa kanya. Sabi nga ng DILG ni Secretary Benhur Abalos, innocent until proven guilty. Ngayon kung talagang guilty, harapin yung kaso sa korte. Magandang umaga, Pilipinas! Oras po natin alas 5:27 ng nagmamadaling umaga. Sa iba pang mga balita, may nakikitang grand conspiracy sa ginawang pagpatay sa mga nakakulong na Chinese drug lord sa ilalim ng Duterte administration. Yan ang inihayag ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny T. Pimentel matapos ang huling pagdinig ng Quad Committee ng Kamara. Ayon sa mambabatas, hindi maitatanggi na sangkot ang ilang opisyal ng pamahalaan at kapulisan sa extrajudicial killings o EJK na iniugnay sa madugong war on drugs campaign ng nakaraang administrasyon. Ang pahayag ni Pimentel ay kasunod ng mga isiniwalat ng dalawang self-confessed hitmen na sina Fernando Magdadaro at Leopoldo Tan Jr. Una nang inamin ng dalawa na sila ang pumatay sa mga Chinese drug lord. Alinsunod sa anilay utos sa kanila ni Superintendent Gerardo Padilla, jail warden sa Davao Prison and Penal Farm, kapalit ng 1 milyong piso na kabayaran at kalayaan. Kaugnay nito, pinaiimbitahan ni Pimentel si Padilla at mga kasamang idinadawit rin nila Tan at Magdadaro na sina SPO4 Arturo Narsolis at Lieutenant Colonel Royina Garma. Sabi ni Pimentel, nakababahala ang pattern umano sa ginawang pagpatay matapos niyang mapunan na sa 32 nakakulong na Chinese nationals dahil sa illegal na droga. 3 nakakulong sa Davao Prison and Penal Farm habang 29 na iba pa ay napaulat din na nasawi sa iba pang detention center. Bunsod nito, pinasusumite rin ni Pimentel sa Bureau of Corrections ang komprehensibong listahan ng Chinese nationals na namatay habang nagsisilbi ng kanilang sintensya mula 2016 hanggang taong 2017. Posible namang ipa-deport sa China ang kapatid ni dismissed Bamban-Tarlac Mayor Alice Guo na si Sheila Guo. Ayon sa Bureau of Immigration, napatunayan sa passport ni Sheila na siya ay isang Chinese citizen na may passport name na Zhang Mier.
Kasalukuyan siyang nakakulong sa National Bureau of Investigation dahil sa kinakaharap na kasong obstruction of justice matapos na tulungan na makaalis na bansa ang kapatid na si Alice. Sabi ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco, oras na makumpirmang dinaya ni Sheila Leal Guo ang mga dokumento nito sa Pilipinas, ay ipadedeport siya sa China dahil mayroon siyang Chinese passport na valid hanggang taong 2031. Pero posibleng matagalan pa ang deportasyon sa kanya dahil sa mga kasong kriminal na kinakaharap niya sa Pilipinas. Sa iba pa nating mga balita, alas 5:30 na po ng umaga, hahanap si Senadora Amy Marcos ng mga posible pang solusyon sa mga bahaing lugar sa Bulacan. Kabilang sa mga hakbang ng Presidential Sister para rito ang pakikipagdialogo sa mga kapitan at iba pang barangay officials sa probinsya bukas. Ayon kay Senadora Marcos, may mga lugar din sa Bulacan ang nilubog sa baha ng Super Typhoon Karina at Habagat, samantalang hindi naman binabaha ang mga nabanggit na lugar noon. Dapat anyang agad pag-aralan ng gobyerno ang flood control system at flood control interventions upang hindi napupurnada ang kabuhayan at buhay ng mga residente sa mga flood-prone area. Matatandaan dismayado ang mambabatas na hindi naramdaman sa kasagsagan ng bagyo ang ipinagmamalaking 5,500 flood control projects ng pamahalaan. Bukod sa pakikipagdialogo sa mga barangay official, mamamahagi rin si Senator Marcos ng 2,000 set ng school supplies sa Kalumpit, Hangap, Plaridel at Giginto sa Bulacan. Nagdala naman ng 6 na milyong pisong halaga ng cash assistance sa ilalim ng Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP ng DSWD sa Zamboanga ang Tingog Party List. Yan po ay sa pangunguna ni Representatives Yeda Marie Romualdez at Jude Asidre. Katuwang si House Speaker Martin Romualdez, nasa 1,000 residente sa Purok African Daisy, Ipil, Zamboanga, Sibugay ang tumanggap ng tig 3,000 piso. Pinangunahan ni Representative Asidre ang pamimigay ng ayuda noong Agosto 22. Sa kaparehong araw, namigay din ang Tingog Team ng tig 3,000 pisong ayuda sa 1,000 residente ng Dipolog City, Zamboanga del Norte. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ating buong oras, alas 5:32 ng umaga. Para sa paulit, hanap ng magandang investment opportunity, aba, eto na po. Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng West Treasure Realty, yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos lamang ang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. After ng 7 days pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnay na po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store at higit sa lahat ang munisipyo. Kaya ka nakakita ng township na hindi mo na kinakailangang bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para gawin ang iyong mga kinakailangang gawin sa araw-araw. At kung ngayon pa ho kayo bibili para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, 5:14 ng umaga, 20 minuto na lamang po at alas 6 na. Bilis ng oras. Pero ngayon po ay no worries para sa ating mga kababayan na papasok ho dahil ngayon ay double pay at hindi naman masyadong kasikipan ng kalsada. National Heroes Day po ngayon, August 26, 2024. Kaya lang, maya-maya ng konti pagdating ng hapon, patapos na rin ang long weekend.
Sa iba pa natin mga balita, pinaalalahanan ng Commission on Human Rights o CHR ang mga kasapi ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na respetuhin ang puwersa ng gobyerno sa pamamagitan ng paghahaya o hayaan ng mga PNP na gawin ang kanilang tungkulin. Ito ay sa pagpapatuloy na pagtugis ng pambansang pulisya sa puganteng religious leader na si Apollo Kibuloy sa loob ng KOJC compound at ulat na natanggap ng CHR na isa sa special investigator mula sa CHR Region 11 ang naharas at binantaan ng ilang KOJC members. Giit ng ahensya, maigi nilang binabantayan ang sitwasyon sa compound at pinaalalahanan ng PNP na ipatupad ang maximum tolerance at huwag gagamit ng anumang dahas. Bukod pa rito, pinaalala rin ng ahensya ang pagpapatupad sa due process alinsunod sa konstitusyon. Sa ibang balita muna tayo, pagpapatibay ng technical soft skills ng SHS graduates, isinusulong ng Trabaho Party List. Ating alamin ng detalye mula kay RH52 Edniel Parosa. Edniel. Nanawagan ng Trabaho Party List sa pamahalaan na higit pang pagtuunan ng pansin ng pagpapalakas ng technical at soft skills ng mga senior high school graduates upang matiyak ang kanilang kahandaan sa mundo ng trabaho. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, mahalaga ang pagsasanay sa mga kakayahang ito para sa mga kabataang papasok sa workforce. Binigyang diin ng Trabaho Party List, dapat magbigay ang Department of Education ng mga maiikling kursong magtuturo sa SHS students ng mga kasanayang technical at mga soft skills gaya na lamang ng komunikasyon, kritikal na pag-iisip at pakikipagtulungan. Sa pamamagitan umano ng pagpapalakas sa mga kursong ito, mas magiging handa ang SHS graduates na harapin ng mga hamon ng kanilang mga hanap buhay at makapag-ambag ng mas malaki sa lipunan. Nanawagan din ng grupo sa kagawaran na makipagtulungan sa mga industriya upang magbigay ng mga pagsasanay na angkop sa pangangailangan ng mga kumpanya. Suportado ng Trabaho Party List ang mga hakbang ni Pangulong Bongbong Marcos at Education Secretary Sani Angara na palakasin ang employability ng mga SHS sa pamamagitan ng mga makabuluhang reforma pagdating sa kurikulum. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Thank you, RH52 Edniel Parosa. Samantala, nanindigan naman si Police Regional Office 11 Director Brigadier General Nicolas Torre III na profesional at ginagampanan lamang ng PNP ang kanilang tungkulin sa pagpapatupad ng batas. Kaugnay ito sa pahayag ni Senator Bato de la Rosa na nagdudulot ng intimidating effect sa publiko ang checkpoint ng mga pulis sa KOJC compound ukol sa pagtatanggal ng face mask. Git ni Torre, kinukonsidera niya ang pahayag ni De La Rosa bilang bahagi lamang ng harassment na natatanggap ng pulisya mula sa kaibigan at tagasunod ng puganteng religious leader at nagtatagong si Apollo Kibuloy. Samantala, anti-criminality checkpoints sa Kamanava nakalatag pa rin. RH23 Edwin Duque. Edwin. Yuel, nagpapatuloy ang kinasang malawakang checkpoint sa iba't ibang bahagi ng Kamanava ng PNP. Ay sa Northern Police District, ito ay bahagi ng pagbibigay ng seguridad sa lansangan na kabilang na ang kampanya laban sa kriminalidad at pagbumonitor naman sa daloy ng mga sasakyan sa lansangan. Nagkalat sa iba't ibang sulok ng border ng Kamanava ang persa ng kapulisan. Kabilang sa ikinalat, ang persa ng kapulisan ay sa palibot naman ng Dampana, Ligan ang Responipasyon sa Kalukan na nagsimula pa ito noong araw ng Biyernes. Edwin po kinagulat sa Resona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edwin, habol na tanong. Meron bang, bakit, ano ba to pinaigting, dinagdagan? Meron bang natatanggap ang PNP Kamanava ng security threats nitong mga nagdaang araw? Bakit hinigpitan ng ganito ang seguridad? Wala namang ganong balita, pero doon sa mga galaw ay nagsimula ng Biyernes ay tuloy-tuloy na yung malawakang checkpoint mula gabi hanggang magdamag at nagkabit na rin ng PNP sa palibot ng Bonaventura Circle mula pa noong Friday
At pero up to now ay wala pa namang naiulat na ganong balita na may threat. Basta sabi ng Northern Police District, ito'y bahagi lamang ng anti-criminality at pagmumonitor sa mga galaw ng galaw sa lansangan. At siyempre dahil holiday at dahil hindi tayo mapasukan ng mga mapagsamantalang mga tao sa lansangan. Alright, maraming salamat Edwin Duque. Dr. Iwan. Magandang umaga, Pilipinas! Labing 4 na minuto po bago mag-alas 6 ng umaga, dalawang umano'y biktima ng human trafficking ang nasagip ng mga otoridad sa KOJC compound sa Davao City. Kasabay ito ng nangyayari pa ring paghahanap kay sa religious leader na si Apollo Kibuloy sa naturang compound. Ayon kay PRO 11 spokesperson Major Catherine De La Rey, humingi ng tulong sa pulisya mga kaanak ng 21 anyos na lalaki mula sa Samar at isang babae na mula naman sa Cotabato. Gusto na anya makaalis ng dalawa mula sa compound pero pilit silang pinipigilan ng mga miyembro ng KOJC. Pinabulaan na naman ito ng legal counsel ng KOJC na si Israelito Torion at sinabing walang nagaganap na human trafficking sa KOJC. Sa iba pang mga balita, kakasuhan ng Philippine Competition Commission o PCC ang 12 kumpanya at mga individual na importer ng sibuyas sa bansa. Ito'y dahil sa paglabag sa Philippine Competition Act matapos lumitaw sa kanilang investigasyon at ebidensya na nagsabuatan ng mga ito para kontrolin ang supply ng sibuyas upang mapataas ang presyo nito. Ayon sa PCC, 50% volume ng imported na sibuyas ang kinontrol ng mga importer sa panahong in-demand ito na malinaw na paglabag sa anti-competitive agreement. Bunsod nito, inirerekomenda ng PCC ang 2.4 bilyong pisong multa laban sa 12 kumpanya at ilang individual. Una nang iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos sa PCC noong 2023 na habulin at kasuhan ang mga smuggler at hoarder na sangkot sa pagpupuslit ng mga kontrabando at ang mga lumalabag sa anti-competitive practices. Magandang umaga, Pilipinas! 12 minuto bago mag-alas 6 ng umaga. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Walong minuto na lang po at alas 6 na ng umaga. Sa mga may pasok at gustong mabiyayaan ng double pay, may gising na, bango na, kape-kape na! Magandang umaga, Pilipinas! 5 araw na lang ang nalalabi para sa mga aspiring voter upang samantalahin ang Register Anywhere program ng Commission on Elections. Paalala ng poll body, hanggang sa August 31 na lang tatagal ang programa para sa mga nais na magparehistro para sa eleksyon na hindi makauuwi sa kanilang probinsya. Ayon kay COMELEC Chair Attorney George Erwin Garcia, magandang pagkakataon ito para sa mga Pilipino, lalo't inilagay ang mga Register Anywhere program centers sa mall at mga lugar na malapit sa eskwelahan at trabaho. Paglilinaw naman ni Garcia, bagaman matatapos na ang programa, ay tuloy pa rin ang voter registration para sa mga local at overseas voter hanggang Setyembre at 30. Samantala, ilang gulay naman sa Maricaban Public Market bagsak presyo. Maliban na lang sa kamatis. Bakit? Marami bang supply ng kamatis ngayon? Ano? At alamin ng buong detalye kay RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magandang umaga. Yuel. Go ahead, Giselle. Good morning. Good morning, Yuel. Bagsak presyo na yung ilang gulay dito sa Maricaban Public Market sa lungsod ng Pasay. Yung ampalaya, 70 pesos ang iminura, 50 pesos na lang yung kada kilo mula sa 120 pesos noon.
Yung carrots naman bumaba rin sa 120 pesos mula sa 180 pesos ang kada kilo. Habang yung kalamansi, nagmura rin sa 100 pesos ang kada kilo mula sa 120 pesos kada kilo noon. Ang siling labuyo mabibili sa 250 pesos ang kada kilo. Habang yung pansigang naman bumaba sa 120 pesos ang kada kilo mula sa 200 pesos noon. Ang repolyo bumaba rin sa 60 pesos ang kada kilo mula sa 80 pesos, habang nakapako naman sa 150 pesos ang presyuhan sa kada kilo ng bawang. Ang patatas bumaba rin sa 100 pesos ang kada kilo mula sa 140 pesos. Ang pechay bagyo mababa na rin sa 85 pesos ang kada kilo ngayon mula sa 120 pesos noon. Yung luya, 250 pesos naman yung presyuhan. Pero ang kamatis muling tumaas ang presyuhan na ngayon nasa 100 mula sa 40 pesos hanggang 80 pesos. 2 linggo pa lamang ang nakalilipas. Paliwanag ng mga vendor, tumaas yung hango nila sa mga supplier sa Divisoria na kinukuha naman doon sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Ito si Giselle Ricoport para sa DZRH Ulit sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricoport, mula dyan sa Maricaban Public Market. Iuwi naman ng Pilipinas ang 23 tripulanteng Pilipino na sakay ng Greek flag na MT Sunion na inatake ng Houthi rebels sa Red Sea. Ayon kay Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, nakausap na niya mga Pinoy seafarer at tiniyak nito na sa kanya na ligtas ang kanilang kondisyon habang nananatili sa isang hotel. Pagtiyak din ng hensya, ibinibigay nila ang lahat ng kinakailangan ng mga ito bukod pa sa kanilang benepisyo na magmumula sa kanilang employer. Nakipagpulong na rin anya siya sa international maritime stakeholders upang talakayin ang mas maigting na pagbibigay proteksyon sa mga marino na dumaraan sa Red Sea at Gulf of Aden. Samantala, pasok naman bilang ikalawa sa pinakapalakaibigan na bansa sa mga dayuhan ang Pilipinas. Ito ay batay sa survey na isinagawa ng Global Expat Network ukol sa mga bansang pinakamadaling makahanap ng kaibigan para sa mga dayuhan. Sabi ko na talaga tayong mga Pilipino ay palakaibigan. Ikalawa dyan ay ang Mexico o ikalawa kasunod ng Mexico ang Pilipinas. Sa naturang listahan na siyang sinundan naman ng Panama, Indonesia at Costa Rica. Sa parehong survey, lumabas din na 2 sa bawat 5 dayuhan na naninirahan sa Pilipinas ay may Pinoy na kaibigan. Gayon din, 4 sa bawat 5 ang nagsasabing ramdam nila ang pagiging welcome at home, welcome at home, ayun, tuwing sila ay nasa ating bansa. Mahigit kalahati rin o 69% ng mga respondent ang nagsabing hindi mahirap makasalamuha ang mga Pinoy at 58% ng mga dayuhan na nagsabing gusto na nilang manirahan sa Pilipinas habang buhay. Diba? Pero totoo yan, lalo na sa mga online games ngayon, yung mga nakakalaro ng ating mga anak, hindi naman lahat mga Pilipino at mostly ang server niyan ay sa ibang bansa at gustong-gusto nila, no? Iba na nga talaga yung panahon ngayon kaya natututo mag-English yung mga bata. Samantala, mag-showbiz na po tayo. Laos na nga ba? Yan ang tanong ng ating showbiz legend, Tita Morley Alino, sa Diwata Pares. Tita Morley, magandang morning. Gising na ang showbiz, rampa na Pilipinas. Hoy, sinadya ko Kuya Angel na puntahan ang parisan ni Diwata. Dati-rati kasi, kapag nanggagaling ako sa Okada, napapadaan ako sa parisan nitong si Diwata. Siksika ng mga tao. Pila talaga. Viral talaga. Pero nitong huling nagpunta ako, wala na yung mga pila ng tao. Iilan na lang din ang kumakain. At yung mga table, bakante. Kaya nagtataka ako at nag-iisip, ano ang nangyari? Tapos na ba yung ingay ng isang diwata? O sadyang hindi na tinatangkilik ng mga tao ang pares ni Diwata dahil sabi nga nila ay hindi naman ganun kasarap. Plus, totoo nga bang naapektuhan din ang Diwata Pares sa mga negatibong inilabas
ng ilang kasamahan natin na vloggers. Ang dami kasing lumabas na mga videos na kung saan ay nagsususungit, nagmamamaldita itong si Diwata. Ay nako, isa lang ang masasabi ko. Wala na si Diwata. Ando doon na sa Quezon City. Mayaman na oh. Yan ang ating DZRH Visates News. Ito po ang inyong RH47. Morley Alinio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Babu! Yan na po ang kabuuan ng ating mga balitang itinampok sa Magandang Umaga Pilipinas. Happy last day ng long weekend, August 26, 2024. Sa pangalan po ni Kuya Angel, Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Hanggang bukas Pilipinas, bumabati po sa inyo ng Happy Heroes, National Hero